Nawala na sa Play Store yung mga OLA na may permanent cease and desist order at may kaso sa korte. So, ano yung mga OLA na yon? Tara, pag-usapan natin, talakayin natin para malaman nyo at kung sakasakali meron kayong mga loan dito, masasabi ko naman na medyo laylo lang siguro o kung ano man, basta may something na maaring bumalik pero hindi ako sure. Hindi ko rin sure. Basta bigla na lang silang nawala. Alright, welcome back. Magandang gabi mga ka-Johnny. Pero bago ang lahat maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, sa intro, sabi ko sa inyo na may mga OLA na may kaso at may permanent cease and desist order nawala ngayon sa Google Play Store. Okay? At yung mga OLA na yun talagang maraming complain. Talagang hindi lang complain. Talagang last year lang kumana ito ng mga iba't ibang klase ng mga reklamo doon sa isang vlogger, doon sa mga ilang mga OLA victims community na talagang ang dami ng reklamo nito, may kaso na tuloy-tuloy pa rin. At ano nga ba itong mga OLA na ito na nawawala sa Play Store ngayon? Pag-usapan lang natin yung mga may kaso at itong may permanent cease and desist order. Yung iba, nawala na rin. Pero hindi muna natin pag-usapan niya. Ito muna tutukan natin. At yun ay ang U-Peso. Sinerge ko siya. Pakita ko sa inyo yan. Tinype ko sa Google Play Store. Walang U-Peso na lumabas. Samantalang dati, pag pindot mo pa lang ng ganyan, ayan na, kita-kit na kagad. At sumunod yung Pera for You. Okay? Magkakapatid kasi yan yung U-Peso, Pera for You, itong Pera Lending, wala rin. At itong si Loan Mo to. Yan, mga magkakapatid yan, mga yan, isang kumpanya. Pero, hindi ako sure kung bakit nawala. Basta bigla na lang nawala. At ang dami rin namang ibang OLA ang nawawala ngayon sa Play Store. Pero mas tinutukan ko to kasi nga ito maraming complain. May kaso sa korte noong 2023 pa. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Wala namang update na ang korte kung pinagpapatuloy ba ng SEC yung pagsampa nila ng reklamo dito sa OLA na ito. At yun, tinignan ulit natin si SEC. Okay? Kung bakit may permanent cease and desist order itong mga to dahil may nilabag sila sa mga fair debt collection tsaka yung sa consumer protection na ngayon kung titignan nyo yung list of revoked and suspended mga cease and desist order na mga list ng mga OLA ay kasama ito pang number 5 itong si U-Peso mga ka-Johnny. Ayan ito ko sa inyo. Yan ang nakalagay dyan ng permanent cease and desist order revoke PINLEN. Ibig sabihin ng PINLEN is Finance and Lending Company. Kaya nagtataka ako baka nga revoke na talaga to kasi ito yung lumalabas Tapos pero meron siya nakalagay rito na case number 2024-12 with motion for reconsideration. Siguro inaalam pa kung talagang meron silang karapatan na umapila dito sa kanilang problema sa SEC tsaka sa mga reklamo na nangyari sa kanila. Siguro apila pa talaga, may motion And then pag tinignan mo siya sa list ng online lending platform ng mga registered, ang nakalagay lang dito sa number 105 yung U-Peso Lending Investors Corporation. Ang tanging OLA na nandito ay ang Peso Q. Wala na pong iba. Sabihin, it means wala talaga sila sa mga updated list ng SEC. So, alam niyo na yung sabihin nun, pag wala sa listahan, illegal. Hindi sila legit. Pero dahil nga nandun sila sa Play Store, itong mga nakaraan, nakakapag-loan pa rin yung mga tao at nakakahiram sa kanila. Pero that doesn't mean na porket registered, pwede namang haras. At porket wala na sa SEC list, mawawala rin agad sa Play Store, no? May iba-iba kasi mga dyan may iba-ibang mga aspeto kung bakit bigla nawawala sa Play Store. Maaaring merong inalis ni Google dahil meron nakita mga malware na hindi maganda para doon sa mga cellphone na magda-download itong apps na ito. O kaya naman maraming report yung apps na ito ng mga gumamit. O kaya naman nag-a-update sila
ng kanilang apps. Ganun lang naman yung mga simpleng mga dahilan kung bakit biglang nawawala. Pero eto, sana nga tuloy nang nawala. Para yung katulad sa mga ibang OLA na na-revoke, yung New Cash, di ba? Yung sa Populous Lending, yun. Yung ibang mga nawala, no-revoke ngayon. Si Muka-Muka lang naman talaga yung nandyan na naiwan yung sa Copperstone, di ba? Yung iba, ewan ko kung saan nada-download. Baka sa ibang app store sila nakapag-download. Pero tandaan nyo, ito, na dahil nawala sila, wag muna kayong pa-stress, huwag muna kayong mamroblema kung wala kayong ibabayad dyan sa mga yan. Total, wala naman sila sa listahan ng list of recorded online lending platform at meron silang pending na kaso sa korte at further investigation pa rin naman yung kanilang company is bawal sila mag-operate. Tandaan nyo. Kasi kung kayo nakakatanggap ng mga text harassments nila at ganyan yung sitwasyon nila na bawal sila mag-operate at magpautang, pwede naman ireklamo sa SEC. Itambak nyo rin yung mga reklamo nyo para matuluyan ng maipasara. Pero kung bakit nasa Play Store pa rin minsan, si Play Store po kasi yun at hindi naman po sakop ng ating batas o ng gobyerno yung Play Store. Kasi foreign country yan sa ibang bansa kasi yan nag-ooperate. Kaya wala tayong karapatan na magsabi na ba't nag-ooperate pa rin yan? Wala na pala sa SEC, revoke na pala, wala na lisensya. Hindi na po kasi si Play Store yun hindi na po kasi sakop natin ng batas natin. Kaya huwag kayo magtataka kung bakit nag-ooperate. Kasi paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na hindi nga natin sakop ng SEC si Play Store. Kaya wala magagawa. Pwede lang tayo mag-report para mawala yung apps. So kaya naman nga, sinasabi ko na maaring pwedeng gawing hakbang magkaroon ng departamento si SEC na makapag-usap sa Play Store na kapag sila nag-report sa Play Store yung SEC mismo, sasabihin na wala ng lisensya, hindi na pwede mag-operate. Para tanggalin na talaga ng tuluyan ni Play Store. Pero wala tayong ganong klase Walang ganong klase ng department yung SEC para makapag-coordinate sa Play Store, di ba? Walang ganun. Pero siyempre, tayo mga biktima, kayo mga nakahiram dyan na inabuso niya, pwede nyo namang i-report sa SEC. And then, pag napatunayan, at talagang meron kayong mga ebidensya na si Upeso, sila Peraporio, si Peralending, si Loan Moto, nag-ooperate at patuloy sa harassment, pwedeng masampahan talaga na mas marami pang reklamo at matuluyan talaga na makasuhan kung tutuluyan nyo rin. Yun ang problema, no? Yun sa kasi, napapansin ko talaga, puro reklamo lang. Ayaw namang magsampan ng kaso, pwede naman pumunta sa SEC, pwede naman mag-email through their website sa SEC. Basta pakita nyo lang mga proper documents o mga proper evidence na meron kayo na kayo ay hinaras ng OLA na ito na wala ng lisensya o may permanent cease and desist order, may kaso sa korte, di ba? Mas mabigat yung kaso kapag napapatunayan na sila ay nag-ooperate ng walang lisensya. Tapos nagbabayad pa kayo. Sa akin pa ngayon, hindi ko sinasabing okay magbayad ng utang. Kaya sabi ko lang, dahil illegal sila, pwede nyo namang hindi bayaran. Pero it depends on you, tandaan ninyo yan. Utang ay utang. Hindi na po kasi sinabing illegal yan sasamantalhingan ng iba na uutangan ng uutangan. Di parang nangyayari, nagiging scammer na rin yung ibang mga umuutang sa ula, kaya hindi tayo pinapansin ng gobyerno minsan Pansin nyo ba yan? Kita nyo, di ba? Ang daming nagreklamo pero walang ginagawa. Parang walang ginagawa ang gobyerno. Dahil karamihan ngayon sa mga nagrereklamo, mga farmer, OLA farmer. So yun sana nakatulong video ito. Tandaan nyo may kaso yung OLA na yan sa korte noong 2023 pa, tapos meron silang permanent cease and desist order at ngayon wala na sila sa Play Store. So yun sana nakatulong video ito. Muli, maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat. Sarang hamnida po.